Itinimbre umano ng Israel sa Amerika ang eksaktong kinaroroonan ng mga nuclear dust ng Iran, kaya't babala ni Trump sa Iran na tatargetin nito ang lokasyon sa mga susunod na atake. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran at tinatarget pa rin ang mga mahahalagang infrastruktura ng Iran. Alamin na buong detalye mamaya. At sa West Philippine Sea naman, matapos ang pag-uusap ng China at Pilipinas kaugnay sa mga insidente ng pukpukan at tangkang pagharang. Kaninang umaga lamang, abay muli na namang hinaras ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung saan gumawa sila ng mga panganib na maniobra at gumamit na naman ng water cannon. Sa patuloy na giyera sa pagitan ng Iran at Amerika, binago na ni Trump ang kanyang mga patakaran sa labanan. Ani Trump, bawat barko na aatakihin ng Iran sa Strait of Hormuz sa pamamagitan naman ng missiles, rocket, drone o anumang aparato o armas ay bobombahin ng Amerika ang mga tulay at planta ng kuryente saan man sa Iran. Pero tugon dyan ng mga opisyal ng Iran kung bobombahin umano ng Amerika ang alinman sa mga mahahalagang infrastruktura ng Iran ay palalawakin umano nila ang giyera at tatargetin ng mga infrastruktura ng mga karatig bansa. Isa pang babala ni Trump sa Iran na target ang Piccaxe Mountain ng Iran sa mga susunod na atake nito. Yan ay kasunod ng isang ulat ng Wall Street na itinimbre umano ng Israel sa Amerika ang kinaroroonan ng mga nuclear dust ng Iran. Pero ayon sa expert na si Albright ay mahihirapan umano ang Amerika na wasakin ang Piccaxe Mountain ng Iran. Maging ang mga bunker buster ng Amerika ay bigo umanong maabot dahil sa lalim ng pagkakabaon nito sa lupa na may makapal na concrete. Dagdag pa ni Albright, upang mapigilan ang nuclear program ng Iran ay kinakailangang wasakin ng Amerika ang mga pasukan at labasan, pati na ang mga ventilation shaft ng nasabing underground. Samantala, patuloy pa rin ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran kung saan alas 5 kaninang umaga ay muli na namang naglunsad ng atake ang Amerika sa iba't ibang bahagi ng Iran at kabilang sa mga binomba ay ang Mushtaba Bridge sa Bibahan, Khuzestan Province, pati na rin sa IRGC base sa parehong lugar. Sapul din ang mga posisyon ng IRGC sa Salamchi sa border ng Iran at Iraq at ayon sa report ay posibleng PrSEMS o Precision Strike Missiles ang ginamit dito na pinakawalan mula sa AIM-142 HIMARS. Isa pa sa mga tinamaan ay ang Kermanshah at maririnig pa ang mga pagsabog. Tagdon. Bakabro ya Zamin! Sa isang military base naman ng Amerika sa Iraq ay makikita naman ng siram na hinaharang ang mga drone ng Iran habang ipinakita din ng Amerika ang ilan sa kanilang mga bagong winasak. Samantala, nakabalik na rin sa American soil ang 4 na sundalong Amerikano na nasawi sa panahon ng labanan at present din si Trump sa pagsalubong sa kanila. Iniulat naman ng Iran state media na isa umanong MQ-9 air raper drone ng Amerika ang kanilang pinabagsak. Mukhang totoo nga ito dahil ibinahagi rin ng isang lokal na natagpuan umano nila ang wreckage ng nasabing US surveillance drone. Mukhang paldo na naman ang mag-asawa mga kabayan dahil kanilang kinuha ang mga debris nito at makikitang karga ng kanilang donkey ang isang turboprop engine nito. At sa ibang balita naman mga kabayan, kakatapos lang mag-usap ng China at Pilipinas kaugnay sa pukpukan ng mga sundalo at Coast Guard ng China sa Ayungin, kung saan ipinatawag pa ng Pangulo ang Chinese envoy na mukhang unggoy habang nag-usap din ang Chinese Foreign Ministry at DFA. Ngunit isang araw lang ang nakalipas, abay muli na namang nangharas ang mga Coast Guard ng China sa Baho de Masinloc.
Ayon sa Philippine Coast Guard, ang Philippine Coast Guard at BFAR ay nagpadala ng mga barko bilang suporta sa programang Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc at upang magbigay ng mga subsidiya sa gasolina sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Nagpatuloy ang misyon sa kabila ng iligal, mapamilit at agresibong mga aksyon ng China Coast Guard. Ayon sa report, bandang 5:54 ng umaga kanina, ang CCG-3302 ay lumapit ng 50 meters mula sa proa ng BRP Dato Dumangsil at pagsapit ng 6:29 ay dito na pinaputukan ang BFAR ng water cannon ng mahigit sa 2 minuto ng hindi direktang tama. Eksaktong alas 6 naman, ang CCG-21579 ay nagsagawa naman ng isang mapanganib na maniobra at tumawid sa humigit kumulang 500 meters sa unahan ng proa ng BRP Dato Paiburong. Walang naiulat na nasugatan at ang parehong sasakyang pangdagat ng BFAR ay nagpatuloy sa kanilang mga misyon. Sa kabila ng panggigipit ng mga barko ng China ay natapos ng MV Mamalakaya at BRP Dato Kabaylo ang pamamahagi ng mga gasolina at food pack sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, habang ang BRP Dato Sumakwil naman ay nagpatuloy din sa pagpapatrolya at muling pagsusuplay. Habang isang Philippine Coast Guard aircraft naman na Cessna Grand Caravan ang ipinadala ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Helgavan upang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa ibabaw ng Baho de Masinloc, kung saan nakatanggap ito ng isang radio challenge mula sa mga puwersang Chino sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ang Baho de Masinloc ay isang mahalagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at ang legal na may visa na 2016 Arbitral Award ay nagpapatibay sa tradisyonal na karapatan sa pangingisda ng mga Pilipinong mangingisda sa katubigan. Patuloy na susuportahan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga Pilipinong mangingisda at pananatilihin ang legal na presensya sa West Philippine Sea alinsunod sa UNCLOS at direktiba ng Pangulo.